Ito ang bayan ng Kauswagan. Tuwing sasapit ang kapistahan, masaya, maligaya. Lahat na ata ng deskripsyon pwede mong gamitin para ihulma kung gaano na bago ang mood ng mga tao dito. Dati-dati walang ganitong kasayahan. Dati-dati nagmumukmok ang Kauswagan. Takot na any moment. Lalo na sa gabing madilim, may maghahasik ng lagim. March 2000, inatake ni Commander Bravo itong bayan namin. Nakuha nila ito for so many hours before dumating si Colonel Querubin at na-drive away nila yung mga MILF. Then the second time, August 18, 2008, another attack na naman dito. Same group, same commanders that are with me in the parade, no? That are on my program Arms to Farms. Kaya ito ang karaksa noon, talagang matindi. Ang mga tao ay lumayas dito sa bayan dahil inukupay na ito ng MILF. Now we have transformed that. Wala na yan ngayon. We were able to make the people return. Yung mga IDPs natin nandito na, bumalik na. In fact, we have grown in population in Kauswagan. At ang dami na ngayon namin dito. And then people are nagsusumusunod na sa batas dahil we also deliver yung dapat i-deliver ng mga services coming from the government to the community. Sa kahabaan ng longest boardwalk na ito, nakita mga mamamayan na nagtatakbuhan, lumilikas, bata, matanda, buntis o uugod-ugod man at di na kayang umusad patungo sa kaligtasan. Dito na inabot ng pagyao, dito sa daungan. Mahigit sa 20 taon na namumuhay ng masagana doon sa Amerika, napilitang umuwi si Mayor Arnado nang mabalita ng mga kaguluhan sa kanyang bayan. Tulad ng ama na naglingkod noon, ngayon hinangad ni Mayor Arnado na magkaroon ng kapangyarihan upang harapin ng harapan kung ano bang pinag-ugatan ng pananalakay ng mga rebelde sa walang kalaban-laban niyang bayan. Nung time na yun, Mayor, mga ilan po sila? Ilang ang pumasok dito? From all points, I think mga more than 500. Punong-puno daw ito. Nasa US naman ako. Punong-puno daw ito ng mga rebels dito. Takot, no? Oo. Punong-puno ito ng mga rebelde. Dito, itong lugar na itong office na to, dito ang mga hostages. Unang pinagtuunan niya ng pansin sa bundok magtungo at akyatin, bisitahin ang bawat commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang grupong ito ang nasa likod ng pagkubkob sa bayan ng Kauswagan at alamin mula sa kanila ano bang problema nyo. At dito, nagulat si Mayor sa kanyang nalaman na sa dekada-dekada nilang pakikipaglaban, isa lang daw ang tunay na dahilan. Seeing it, we realize na peace and order is just anak lang pala ito ng something. Tunay na dahil. Realize namin na hunger ang gutom lang ang problema namin dito. Imagine that. The government refuses its role as a government. Walang na-deliver na mga basic services sa bukid. For so long period of time, ang mga taga-bukid was so discriminated, biased ang approach ng government to them. At nang makabuelo si Mayor, inilunsad niya ang Arms for Farms movement. Naglaan ng mga lupain para sa mga rebelde upang ito ay kanilang pagyamanin. Mula sa pagiging rebelde, ngayon, heto na po mga commander. Ibinaba ang mga armas na nakamamatay upang magpayabong ng mga pananim na nakabubuhay. Yung mga katohan namin siniminar sa pagtatanim, sa pagtatanim anong tanim para lahat ng mga commander makabagong buhay. Mayor dito sa Kauswagan palagay nagbibisita sa aming mga farm. So marami pang mga kasama namin doon sa taas na gusto nila sumali sila sa Arms to Farm dahil nakikita nilang Arms to Farm nga talagang maganda. Marami ng mga kuha namin sa Arms to Farm ni Mayor Arnado. Maganda na buhay namin ng mga pamilya namin.
Ngayon, eto na ang hugyaw sa Kadagatan Festival. Sa parada, VIP ang mga dating nanggugulo. Binigyan ng moment ng kanilang alkalde. Binigyan ng importansya ang mga rebelde. Sa napakasayang Hugyaw Festival, hindi na sila etsapuera. Kasama na sila sa mga bida. At sa taong bayan, hindi na mga kontrabida. Kapag tinanong mo si Mayor, sino ba ang mga BFF mo doon? Isasagot niya sa iyo, sila ang kanyang mga best friends forever doon.